Barangay Love Stories. Love Stories. Libre lang ang mangarap. Pero hindi madaling abutin ang mga pangarap na ito lalo na kung kulang tayo sa gawa at puro lamang tunganga. Minsan ay kailangan din natin ng sipag at tiyaga upang gawing realidad ang buhay na gusto nating matamasa. Ikaw kapuso, naabot mo na ba ang mga pangarap mo sa buhay? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Nakatira ako sa Valenzuela, Tubong Negros Occidental at 35 anyos na po sa ngayon. Katulad ng maraming Pilipino ay isa rin po ako sa mga araw-araw na nananalangin sa Diyos na sana balang araw ay makaahon din kami mula sa kahirapan. Maraming pagsubok na po ang dumaan sa buhay ko at ang lahat ng ito ay kinaya kong lampasan para lamang sa kagustuhang makaangat sa buhay. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay meron naman kaming maayos na buhay noong bata pa lamang ako. 8 kaming magkakapatid na namuhay sa pagsasaka. Pero masasabi kong simple man ang pamilya namin noon sa probinsya ay hindi naman kami nauubusan ng makakain. Hindi namin problema ang pagkain noon, Papa Dudut, dahil may ilang ektarya kaming lupain na pagmamay-ari ng pamilya ko. Dito kami noon kumukuha ng pangkabuhayan at pati na rin ng pagkain sa pang-araw-araw. Ang problema nga lang po ay sobrang mabisyo noon ng tatay ko. Nalulong siya sa sugal hanggang sa maganda baon-baon kami sa utang dahilan para ibenta ni tatay ang ilan sa mga lupain namin. Dahil din sa pagkahilig nito sa sigarilyo at alak, kung kaya'y mabilis na tumamlay ang kalusugan nito. Labas-pasok siya noon sa ospital dahil sa sakit sa baga. Sa huli ay maging ang mga natitirang lupain namin ay naibenta na rin hanggang sa wala nang natira para sa amin. Ganon po kadaling maubos ang yaman at natuklasan ko po ang katotohanan ito sa murang edad. Grabe ang init. Oh, asan ang mga kapatid mo? Pasunod na po sila. May dinaanan lang saglit. Nauna na po akong umuwi. Ganun ba? Kapag dumating na sila, tawagin mo na yung iba para makakain na kayo ng pananghalian. Kayo na bahalang magluto ng kakainin niyo mamayang gabi ha. Baka gabihin ako. Bakit po? Aalis kayo? Saan po kayo pupunta, Nay? Hindi ba nasabi sa'yo ng kapatid mo? Nasa ospital ang tatay mo ngayon. Bakit na naman po? Ano na naman pong nangyari kay tatay? Lumala yung sakit niya sa baga. Hirap huminga. Ayun, naka-oxygen ngayon sa ospital. Paano ba naman po kasi? Pagkalabas niya ng ospital, iwasi agad ang una niyang hinanap. Hindi na po siya natuto. Ano pa bang magagawa natin? Adik na yung taong yun sa sigarilyo. Wala nang ginawa yung tatay mo buong buhay niya kundi magsunog ng baga Bakit po kasi hindi niyo pinagsasabihan? Aba, araw-araw kong pinagsasabihan yung tatay mo. Nakikinig ba? Kamatayan nga, hindi siya mapigilan, sigarilyo pa rin ang hanap Ako pa kaya? Yung mga taong ganun katigas ang ulo, hindi mo na mababago. Anong gusto niyo, Nay? Hayaan na lang natin siyang mamatay? Kung yun ang gusto niya, bahala na siya. Ay, sawa na ako. Sawa na akong mag-alaga ng tao. Tumatanda na ako't lahat, nag-aalaga pa rin ako ng tao hanggang ngayon. Pagod na ako. Saan na naman po tayo kukuha ng pambayad sa ospital niyan? Huwag niyo pong sabihin pati yung natitirang lupa natin, ibebenta niyo na rin. Wala na tayong ari-arian, Jason. Lahat nabenta na, matagal na. Hindi na natin pag-aari yung lupang sinasakan yung magkakapatid. Ano? Paano po nangyari yun? Sa dami ng utang ng tatay mo, sa dami ng gastos natin sa ospital, sa dami yung magkakapatid, kulang na kulang pa yung mga lupain ng tatay mo para mabayaran lahat ng perang kailangan nating bayaran. Malapit nang sumabog tong ulo ko sa kakaisip kung saan ako pupulot ng pera ngayon.
Nay, ano na pong gagawin natin ngayon? Wala! Mag-aabang lang tayo ng milagro. Baka sakaling may mahulog na salapi dyan mula sa langit. Ay! Nga pala, napag-usapaho ang tatay nyo kaya kayo na munang inaasahan naming magtrabaho para sa pamilya natin. Po? Hindi po ako pwedeng tumigil. Magtatapos na po ako sa high school eh. Hindi ko kayo kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Sapat lang ang kinikita ko sa trabaho para sa pang-araw-araw natin. Saan ako kukuha ng pampaaral sa inyo, Aber? Problemado na nga ako sa gastos ng tatay niyo sa ospital eh. Kahit yan na lang ang maitulong niyo sa amin. Nay, kapag nakapagtapos po ako ng college, makakatulong po ako sa inyo. Kailan yan? Pagkatapos ng 4, 5 taon? Eh baka patay na kami niyan dahil wala na tayong makain. Hihinto ka lang naman eh. Pwede mo pa rin namang ipagpatuloy ang mag-aaral kapag nakaluwag-luwag na tayo. Hindi po ako papayag. Gagawa po ako ng paraan, makatungtong lang ako ng college. Ay, ikaw bahala. Basta wag kang aasa sa amin ng tatay mo dahil hirap na talaga kami. Tandaan mo, may mga bata ka pang kapatid. Pagkain ng pangunahing kailangan natin ngayon, hindi ang pag-aaral. Maghahanap po ako ng trabaho. Ako po magpapaaral sa sarili ko. Desisyon mo yan. Sige na, aalis na ako. Malayo-layo pa ang lalakarin ko. Nasaan yung payong na ginamit nyo? Pahiram ako. Mainit sa daan, baka mamaya ako pa ang ma-heat stroke. Madagdagan pa gastos natin. Nasa labas po. Pakainin mo mga kapatid mo, ha? Sige na, alis na ako. Opo, sige po. Papadudot pabalik-balik na noon si tatay sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit mas nalubog pa kami noon sa utang. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagpatinag at pilit kong ipinagpatuloy ang pag-aaral ko. Nasasayangan po kasi ako sa pinag-aralan ko kapag bigla akong titigil sa eskwela. Hindi naman po sa pagmamayabang pero nakapagtapos po ako bilang valedictorian noong elementary ako at mataas din ang marka noong high school. Para mapag-aral ang sarili ay nagtrabaho po ako sa tubuhan. Ang 50 pesos na baon ko ay pinagkakasya ko po para sa isang linggong pagkain. Dagdag pasakit pa noon na nasa malayong lugar ang paaralan namin at kinakailangan kong tumira sa isang boarding house. Mabuti na lamang at may nahanap akong boarding house na mura kung saan ay 5 kaming nagkakasya sa iisang kwarto. Para naman po sa mga gastusin ko sa eskwela ay nagbebenta po ako noon ng iba't ibang uri ng pagkain sa classroom. Mabuti na lamang kahit papaano ay supportive naman ng teachers at classmates ko noon. Maliban po dito, Papa Dudut, ay nagtatrabaho rin ako tuwing Sabado at Linggo. Sinisikap kong umuwi sa amin kahit na maglakad pa ako sa ilalim ng tirik na araw para lamang makapagtrabaho sa sakahan. Aaminin ko po na nahirapan akong balansehin noon ang pag-aaral ko at pagtatrabaho. Kaya ang kinalabasan nito ay apektado ang mga grado ko. Ito ang papipirmahan mo sa akin? Puro line of 7 na grado? Tingnan mo nga tong isang subject, muntik ka nang bumagsak. Pasado pa rin naman po ah. Ang mahalaga may natututunan pa rin ako. May natutunan? Kung totoong may natutunan ka, hindi dapat ganito kababa ang grades mo. Nay, line of 9 man yan o pasang-awa, pare-pareho lang din naman po yung pasado. Yan niyo po, babawi po ako sa susunod. Tataas na po yan sa susunod na pirmahan niyo yung card ko. Ay nako, hindi na ako aasa. Baka sa susunod puro bagsak na to. Nay naman, wala po ba kayong tiwala sa anak niyo? Hindi ko alam. Baka naman kasi porke ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo, ginagawa mo na kung ano-anong gusto mong gawin doon. Baka mamaya sa halip na mag-aaral, pagbubulakbol na ang inaatupag mo. Bulakbol? Hindi na nga po ako nakakapaglaro ng basketball kasama mga kaklase ko eh. Sa sobrang abala ko sa pagtatrabaho, hindi na ako nakakapag-review. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi ko na nga po alam kung anong uunahin ko. Gagawa ba ako ng assignment o gagawa ako ng kakanin na ibebenta ko kinabukasan? Ay bakit galit ka? Nakakatampo lang po kasi kayo na na ganyan kayo mag-isip sa akin. Malay
Bubuhay ko ba kung anong ginagawa mo doon? Natural lang na ganyan ang isipin ko lalo na't proud ka pang ipakita sa akin yung mababa mong grado. Pirma nyo lang naman po ang kailangan ko eh. Pirma nyo na lang po yan para may balik ko na sa Lunes. Huwag mo nga akong inaartehan dyan. Oh, ayun na yung card mo. Salamat po. Hindi naman ako nag-iinarte. Nagpapaliwanag lang naman po ako. Ano, gusto mong ipamukha sa akin na naghihirap ka para makapag-aral? O edi congratulations! O etong palakpak ko! Dakila kang anak! Ginusto mo yan, di ba? Pinilit ba kita? Hindi naman, di ba? Sabi ko sa'yo, huminto ka muna pero mapilit ka. Hindi ka makatulog? Ikaw lang ba ang hindi makatulog? Ako rin, Jason. Ako rin. Hirap din akong makatulog, kakaisip kung paano ko bubuhayin ang pamilyang to. Sobrang dami ng paghihirap at sakripisyo ang ginagawa ko araw-araw, kaya huwag kang nagrereklamo dito sa harapan ko. Hindi naman po ako nagrereklamo eh. Gusto ko lang naman po na ma-appreciate nyo yung ginagawa kong effort. Na may ginagawa ako para matapos na natin tong problemang meron tayo. Dahil kung huminto man ako sa pag-aaral, hanggang kailan tayo haharap sa kahirapang tunay? Sino ang magtataguyod sa atin? Hindi po ako nagrereklamo. Tinitiis ko nga po na maglakad ng kilo-kilometro para lang makauwi dito at makatulong sa mga kapatid ko eh. Tinitiis ko ang puyat, ang gutom, makapasok lang sa klase kahit na pagod na ang katawan ko. Masaya ako kahit na palakol lang ang grado ko. Alam niyo kung bakit, Nay? Kasi yan na lang po yung pinakapositibong bagay na meron ako ngayon eh. Ang malaman na pasado ako kahit mababa lang ang grades ko. Ibig sabihin nun, may napupuntahan po yung pagod ko. Lahat ng hirap ko. Kaya sobrang sama lang ng loob ko na makitang dismayado kayo sa akin kasi alam nyo, malapit na akong sumuko. Konting-konti na lang po gusto ko na talagang sumuko pero naisip ko po nandito na ako eh. Ako yung umako ng responsibilidad. Ako yung nangako na tatapusin ko ang pag-aaral ko. Natatapusin ko ang kahirapan natin at tutuparin ko po yun. Pero sana kahit konting suporta man lang, Nay, mula sa inyo. Mahirap bang ibigay yun? Hindi naman ako dismayado eh. Nagtaka lang ako kasi alam ko matalino kang bata. Alam ko na may ibubuga ka. Siguro nga medyo masakit yung mga salitang nabitawan ko kanina pero dala na lang din siguro yon ng magulong utak ko. Sobrang dami na ng pinapasan kong problema, hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pero gusto kong malaman mo na malaki ang pasasalamat ko sa iyo, anak, dahil kahit papano may pangarap ka para sa pamilya natin. Ikaw ang dahilan, kayo ng mga kapatid mo, kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy akong kumakapit. Kaya sana huwag ka ring sumuko. Maraming salamat po, Nay. Malaking bagay po to para sa akin. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Abutin mo ang pangarap mo. Para sa sarili mo, para sa amin. Halika nga rito. Payakap nga. Ang anak ko. Nangangayayat ka na. Kumain ka ng madami habang nandito ka sa bahay. May bago akong pitas na talbos ng kamote dyan. Talaga po? Oo, dagdagan natin ng kamatis para mas masarap. Papa Dudut, hirap man ay nagsumika po akong makapagtapos ng high school, Papa Dudut. Sa tulong ng determinasyon at suporta mula sa pamilya ay nakamit ko rin sa huli ang inaasam kong diploma. Muntik na nga po akong hindi makagraduate dahil late ako nakapagbayad ng mga miscellaneous and graduation fee. Mabuti na lamang po at nagawa namin ito ng paraan. Gustuhin ko man pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang kolehiyo pero hindi na po talaga namin ito kinaya. Masyado pong matagal ang panibagong 4 na taong pag-aaral. Kaya naman minabuti kong isang tabi muna pansamantalang pag-aaral para makapagtrabaho. Ipinangako ko na lamang po sa sarili ko na kapag nakapag-ipon na ipagpapatuloy ko ang pag-aaral at tatapusin ko ang kolehiyo. Masaya na po ako noon na nakapagtapos ako kahit hanggang high school lamang. Sa aming kasing magkakapatid ay ako lamang ang umabot sa ganong level ng edukasyon.
Katulad ng pinangako ko kay nanay ay agad po akong naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya. Pero nang mga panahong yon ay alam kong wala po akong mapapala kung mananatili ako sa probinsya. Kaya naman nagpasya po akong subukin ang swerte ko sa Maynila. Pagka-graduate ay agad po akong lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po akong kaalam-alam noon kung ano ang magiging buhay ko sa Maynila, Papa Dudut. Para akong batang napadpad sa isang napakalaking syudad na first time lamang makakita ng mga naglalakihang gusali at dami ng mga taong abala sa sari-sarili nilang mga buhay. Sa awa ng Diyos ay mabilis naman po akong nakahanap ng trabaho bilang tindero sa Baclaran. Nagtagal naman po ako sa trabaho kong yon ng ilang buwan, kaso nga lang po ay hindi ko na po nakayanan ang trabaho dahil sa amo ko. Kung tutuusin ay kayang-kaya ko naman po ang magtinda. Ang problema nga lang ay masyadong masungit at strikto ang naging amo ko. Konting pagkakamali ay katakot-takot na alak or talak ang inaabot ko. Minsan nga po ay minamaltrato pa nila ako. Lahat ng sisi sa akin nila ibinubunton kahit na hindi naman ako ang may kasalanan. Mabuti na lamang at marami akong nakilalang kaibigan sa lugar na yon at kahit papaano ay nakaya kong tagalan ang amo ko. Sa totoo lang po ay kaya ko namang sabayan ang galit ng amo ko, kaso nga lang ay sa sobrang bigat ng trabaho ay kulang na kulang ang natatanggap kong kakarampot na sweldo mula sa kanya. Kaya naman noong may ialok sa akin ng kaibigan ko na ibang trabaho ay agad ko na po itong pinatos nang walang pag-aalinlangan. Uy! Ba't nakatunga nga ka dyan? Yossi, gusto mo? Ayoko. Hindi ako nag-yosi. Isa yan sa mga dahilan kung bakit naghirap ang pamilya namin. Talaga? Paano naman nangyari yun? Dahil sa yosi na yan, nasira ang baga ng tatay ko. Labas-pasok siya sa ospital hanggang sa nagkanda utang-utang kami. Nabenta lahat ng lupa namin hanggang sa wala nang natira. Natigil yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Ayun, nalubog kami sa kahirapan. Saklap naman pala ng buhay mo. Pwede nang ibenta sa magpakailanman. Talaga, pwede ba? Si Raulo, joke lang yun. Kala ko pa naman totoo. Ganda pa naman sana ng storya ng buhay ko. Mahirap ka pa rin naman eh. Saka na lang kapag gumanda na ang buhay mo para inspiring at may mapupulot na aral. Paano gaganda ang buhay natin sa pagtitinda lang? Kala ko pa naman nandito na sa Maynila ang sagot sa kahirapan namin. Pareho lang din pala ang buhay dito mula sa pinanggalingan ko eh. Gusto mo bang sumama sa akin? Mag-a-apply ako ng trabaho eh. Talaga may alam ka mapapasukan? Saan? Naghahanap ng trabador yung factory na pinagtatrabaho ng pinsan ko. Kaso sa Valenzuela yun. Maganda ba sahod dun? Kumpara sa sinasahod mo ngayon? Siyempre naman. Tumatanggap ba sila kahit high school lang ang tinapos? Hindi ko lang sigurado eh. Pero tingin ko naman oo. Subukan mo rin mag-apply. Huwag kang mag-alala. Tutulungan tayo ng pinsan ko makapasok. Sige nga. Para maiwan ko na yung amo kong madamot na kuripot pa. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit. Kasi ako malilipatang trabaho eh. Akala ko noon, okay na kahit high school graduate ka lang. Hindi ko alam na pahirapan palang makakuha ng trabaho rito. Mahirap talaga. Ika nga nila, survival of the fittest ang buhay dito. Kung mahina ang loob mo, tatapakan ka lang ng ibang tao tulad nating nangangarap ding takasan ng kahirapan. Tingin mo, maayos na ang buhay natin kapag lumipat tayo dun sa factory na sinasabi mo? Wala tayong kasiguruhan, pero tignan mo naman ang estado natin ngayon sa kanya-kanya nating trabaho. Lalo na ikaw, nasabi mo di ka pa pinapakain ng maayos ng boss mo. Oo, hindi yun nagpapakain lalo na pag walang benta. O di ba? Di hamak na mas maayos tong trabaho sinasabi ko kumpara sa kung anong meron ka ngayon. Ano bang klaseng factory yun? Hindi ko alam eh. Pagawaan yata ng plastic. Kung ako sa'yo, ihanda mo ang resume mo. Kailangan pa ng resume dun? Oo, tapos dayain mo na lang. Paanong dayain? Kopyahin mo na lang yung ginawa ko sa akin. Nagdagdag lang ako ng experience. Baka mahuli naman tayo dyan. Hindi na nila malalaman yan. Ang mahalaga, makita nilang may experience tayo.
Pero kung sa bagay, may backer naman tayo. Sure ako may papasok tayo ng pinsan ko kasi matagal na yung nagtatrabaho sa factory na yun eh. Sige, sabihan mo ako kung kailan ka mag-a-apply. Sasabay ako. Tapos kapag nakuha tayo, hanap na lang tayo ng matutuluyan sa Valenzuela. Okay, magandang plano yan. Baka ito na ang hinihintay natin na mag-aahon sa atin sa hirap. Sana nga. Hindi na ako noon nagdadalawang isip pa, Papa Dudut, tuwing may opportunity na dumarating sa akin. Wala naman akong karapatang mamili ng trabaho dahil ako ang nangangailangan, kaya noong may offer sa akin ang kaibigan kong si JB ay agad po akong umoo. Wala pang isang linggo ay nakatanggap kaagad kami ni JB ng balita na nakuha na kami sa factory na ina-applyan namin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pinsan ni JB o baka dahil kailangan lang talaga nila ng trabahador kung kaya kami nakuha kaagad. Bastang mahalaga ay may bago na akong trabaho. Unang araw ko pa lamang sa trabaho ay agad na akong nagpa-impress sa boss namin. Nahirapan nga lang po ako sa pakikipag-usap sa boss ko dahil foreigner siya. At ang pangunahing lingwahe na ginagamit niya ay English. May kaunting kaalaman naman po ako sa pagsasalita ng English. Pero ito ang isa sa mga subject kung saan ay mahina ako noong nag-aaral pa lamang ako. Palagi rin po akong kinakabahan at nauutal tuwing sinusubukan kong kausapin ang boss namin dahil hindi ako marunong magsalita ng English na straight. 12 hours ang trabaho namin, Papa Dudut, kapalit ng 250 pesos na sahod sa pang-araw-araw. Kulang na kulang po ito sa mga gastusin ko dahil may binabayaran pa akong upa at kuryente. Halos araw-araw ako noon kung kumain ng lugaw para lamang makatipid. Sinubukan ko rin pong maghanap ng sideline pero dahil nga high school graduate lamang ako ay nahirapan akong makakita ng pangalawang trabaho. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay napansin din ng boss ko ang kasipagan ko sa trabaho. Halos mag-iisang taon pa lamang kami ni JB sa factory nang bigla akong nai-promote ng boss ko at ginawa niya akong production checker, Papa Dudut. Congrats naman sa bagong promote. Salamat. Painom ka naman dyan. Total day off natin bukas. Ikaw ang hilig mo talaga sa bisyo. Tigilan mo na yung pag-inom at paninigarilyo. Bukod sa nakakasama na sa kalusugan, gastos lang yan. Ayaw mo naman libre. Hindi talaga ako manlilibre. Marami pa akong kailangan bayaran eh. Tsaka kailangan ko rin magpadala ng pera sa probinsya. Marami akong kapatid na sinusuportahan. Ang bait mo naman palang kapatid. Kailangan kong bumawi sa kanila eh. Sa aming magkakapatid, ako lang ang tumuloy sa pag-aaral. Lahat sila tumigil kaya ako lang ngayon ang inaasahan nilang lahat. Hindi ba nakaka-pressure yan? Yung sa'yo nakaasa ang lahat tapos hindi naman sapat yung sinasahod mo? Wala namang mangyayari kung magpapadala ako sa pressure eh. Wala naman tayong choice kundi magpatuloy pa rin. Tumatakbo ang oras kaya kailangan din nating sumabay kahit na maliit lang ang kinikita. Ikaw ba? May sinusuportahan ka rin ba sa inyo? Meron, yung anak ko. May anak ka na pala? Oo, anak sa pagkabinata. Sino nag-aalaga sa kanya ngayon? Lola niya. Matagal na nga ako hindi nakakauwi sa amin eh. 5 taon na rin. Matagal na ha? Wala ka bang planong bumisita ron? Mahal ang pamasahe. Imbis na gumasos pa uwi, ipapadala ko na lang. Tapos may video call naman. Mas tipid yun. Kung sa bagay. Mabalik tayo sa promotion mo. Napapansin mo ba na parang paborito ka ng boss natin? Talaga ba? Parang hindi naman. Asus, nagmaang-maangan pa to. Eh sa'yo nga binigay yung nakabakanting posisyon eh. Sa'yo na bago lang kumpara sa ibang nagtatrabaho dito ng ilang taon na. Eh, baka nakita lang ni boss na sa akin bagay yung posisyon na nabakante. Yun lang yun. Hindi. Tingin ko favorite ka nun. Paanong favorite eh hindi nga kami nag-uusap. Tuwing dumarating siya sa site, lagi akong umiiwas eh. Bakit ka naman umiiwas? Englisher kasi pre. Spoken in England. Hindi lang normal na nosebleed yung nangyayari sa akin eh. Bumubulwak palabas yung dugo ko galing sa ilong kapag nakikipag-usap ako sa kanya. Kala ko ba valedictorian ka nung elementary ka? Oo nga, valedictorian ako nun.
Ibang usapan naman nung elementary, ibang usapan yung ngayon. Bakit ikaw? Kaya mo bang magsalita ng English ng diretso? Oo naman, ako pa. Weh, paano nangyari yun? Pareho lang naman tayong hindi nakatungtong ng college. Alam mo, ganito lang itsura ko pero mahilig ako magbasa. Mahilig ako manood ng mga pelikula na Hollywood. Doon ako natuto magsalita ng English. Hindi mo kailangan mag-college para matuto magsalita. Pwede mo naman turuan ng sarili mo eh. Totoo ba? Oo! Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, sabi nga nila. Kung gusto mong makausap ng maayos ang boss natin, turuan mo sarili mo magsalita ng English. Madali lang naman eh. May libro ka ba dyan? Pahiram naman ako. Gusto ko rin matuto. Bumili ka ng diksyonary, mura lang yun. O di kaya magbasa ka ng dyaryo, ng magazine. Check mo sa opisina ni boss. Araw-araw may dyaryo dun. Ganun lang ba talaga kadali yun? Oo, maniwala ka sa akin. Magbasa ka lang ng magbasa hanggang sa masanay ka. Ay, kung bakit kasi hindi marunong magtagalog yung boss natin eh. Boss natin yun eh. Ikaw ang mag-a-adjust. Papa Dudut, nainganyo ako sa mga sinabi ni JB. Sinubukan kong aralin kung papaano ang magsalita ng English nang sa ganon ay makausap ko ng maayos ang boss namin tuwing nagpupunta siya sa factory. Bumili ako ng mga mumurahing libro na second hand at ito ang binabasa ko tuwing break time, bago matulog at tuwing kumakain. Inaral ko rin po kung paano magsalita ng ang mga foreigner sa mga pelikula. May sarili akong dictionary kung saan ay nahanap ang mga salitang hindi ko maintindihan. Para akong nanumbalik sa pag-aaral. Ang kaibahan nga lang ay ako na mismo ang nagtuturo sa sarili ko. Sa pagtagal ng mga taon ay unti-unti po akong natutong magsalita ng English. Mas lalo tuloy na na-impress sa akin ang boss ko dahil sa determination na matuto. Dahil dito ay mas lalo tuloy akong ginanahan sa trabaho ko. Mas pinagbuti ko ang trabaho ko, Papa Dudut. At ito na ang nakita sa akin ng boss ko. Kaya nang mag-resign ang supervisor namin dahil sa katandaan ay ako ang ipinalit ng boss namin sa iniwan nitong pwesto. Sobrang laki po ng pasasalamat ko sa boss ko, Papa Dudut, dahil pinapahalagahan nito ang kasipagang ipinapakita ko. Abot langit ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa mga sunod-sunod na opportunity na ibinibigay niya sa akin. Pero ang hindi ko po alam, iba na pala ang tingin ng mga katrabaho ko sa akin. Hindi pala lahat ay masaya sa success na natatanggap ko sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para bang bitter sa akin ang ilan sa mga katrabaho ko at naiintindihan ko naman sila dahil di hamak na mas matagal na ang inilagi nila sa trabaho kumpara sa akin. Pero tingin ko naman po ay deserve ko rin ang mga promotion na natatanggap ko dahil alam ko sa sarili ko na masipag akong empleyado. Yun nga lang ay pilit na nagbubulag-bulagan ang mga kasama ko. Hindi nila nakikita ang mga ginagawa ko, sa halip ay ginagawa nila ako ng mali siya. Kesyo sip-sip daw ako sa boss namin, pakitang tao, at di hamak daw na mas deserve ng iba ang pwesto ko sa ngayon. Hindi nila matanggap na ang isang hamak na high school graduate lang ay supervisor na nila ngayon. Lalo na't karamihan sa mga kasama ko sa trabaho ay nakapagtapos pa ng kolehiyo. Sa kabila ng paninirang ginagawa nila sa akin, Papa Dudut, ay hindi po ako nagpatinag. Hindi ko na lamang sila pinansin at sa halip ay mas pinagbuti ko ang trabaho ko. Ipinakita ko sa kanila na para sa akin talaga ang pwestong ibinigay sa akin. Ako na noon ang kumukuha ng mga aplikante sa factory, Papa Dudut. Doon ako bumawi. Wala akong pakialam noon kung college graduate man o walang tinapos ang nag-a-apply. Ang mahalaga ay marunong sila at masipag sa trabaho. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa ilan sa mga aplikante na hirap makahanap ng trabaho sa kadahilan ng hindi sila nakapagtapos. At ayokong ipagkait sa kanila ang opportunity na naranasan ko noong ako ang nangangailangan.
Hindi ka pa uuwi? Susunod na lang ako. Tatapusin ko lang itong mga ginagawa ko. Ano bang ginagawa mo? Tinitingnan ko lang itong mga bagong aplikante. Kailangan natin ng kapalit ng mga nagsialisan eh. Oo nga pala. Lagi ko nakakalimutan na boss na pala kita. Ito naman, wala namang nagbago. Lagi kong tatanawin na utang na loob sa'yo itong pagpasok ko dito sa trabaho. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito ngayon. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nung tayo nasa posisyon ng mga to. Mga naghahanap ng trabaho. Pero ngayon, ikaw na mismo ang namimili ng empleyadong papasok dito sa factory. Oo nga eh. Ito yung mga grasya na binibigay sa atin pero di natin napapansin. Kasi karaniwan, ang inaasahan nating pagbabago, yung biglaan. Pero ang totoong pagbabago, inaabot yan ng matagal na panahon. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi na kailangan nating lumingon sa pinanggalingan natin. Para nang sa ganun, makita natin yung mga pagbabago sa buhay natin. Tingnan mo ako. Dati palugaw-lugaw lang pero ngayon, nakakain ko na yung mga gusto kong kainin. Bilib talaga ako sa'yo, pre. Alam mo, tuwing nagsasalita ka para kang si Dr. Jose Rizal. Parang kailangan yatang lahat ng sinasabi mo isulat sa libro tapos pag-aaralan ng mga kabataan para marami sila matutunan. Loko-loko ka talaga. Gusto mo, gumala tayo bukas? Total, day off naman natin eh. Di ako pwede bukas eh. May pasok ako. Pasok? Saan? Nag-enroll ako sa TESDA. May kinuha akong course dun. Talaga? Ikaw na talaga, pare. Ang taas-taas talaga ng pangarap mo sa buhay. Hindi ka talaga papipigil eh, no? Ayoko kasing maranasan ng mga magiging anak ko yung buhay na dinanas ko eh. Sabihin na lang natin na inaayos ko na yung future nila ng ganito kaaga. Kasi kung susumahin natin, sa akin talaga nakasalalay eh kung ano yung magiging buhay ng sarili kong pamilya sa inaharap. Swerte na magiging pamilya mo, pre. Planado mo na talaga magiging takbo ng buhay mo. Kung nakaranas ka ng paghihirap, hindi mo na talaga gugustuhin bumalik sa ganong klase ng buhay. Ibig bang sabihin yan, yung pag-enroll mo sa TESDA, may plano ka umalis dito sa factory? Eh hindi naman habang buhay, mananatili tayo rito. Para mag-grow, you have to go. English yun ah. Ang gusto ko lang puntuhin, para lumago tayo bilang tao, kailangan din nating sumubok ng ibang bagay. Hindi pwede na tatanggapin mo na lang ang buhay na meron ka ngayon. Sa bagay, tama ka naman pero hindi ba parang masyado ka naman yata nagmamadali? Kailan lang nung naging supervisor ka? Lasapin mo naman yung tagumpay mo. Hindi yung kakatungtong mo pa lang sa stage, lilipat ka na kaagad sa next stage. Bahala ka. May kasabihan nga na kung gaano ka kabilis umakyat, ganon ka rin kabilis bumulusok pababa. Nasa tao naman yun kung hahayaan niya yung sarili niya na bumulusok pababa. Tsaka hindi naman ako nagmamadali eh. Siyempre hindi ko rin naman sisirain yung tiwala sa akin ng boss natin. Sobrang laki ng tiwalang ipinagkaloob niya sa akin kaya hindi ko naman siya kayang talikuran na lang ng basta-basta. Tama yan. Dapat one step at a time lang. Pero ikaw ba? Total pinag-uusapan na natin ang future. Yung love life mo, wala ka bang planong paggalawin ng baso? Saka na yan. Di ba nga kakasabi ko lang sa'yo na hindi pa ako magpapamilya hanggat hindi pa ako handa lalo na pagdating sa yaman. Hindi ka naman bubuo kagad ng pamilya eh. Sisimulan mo lang yung love life mo. Bahala ka. Baka maubusan ka ng mapapangasawa dyan. Tsaka alam mo pre, hindi naman biglaan yung pagmamahal eh. Parang success din yan na kailangan pagtrabahuhan at palawakin. Saka na siguro yung love life na yan. Ayusin ko muna buhay ko. Ikaw ang bahala. Oh, paano ba yan? Mauna na ako sa'yo. Out ko na eh. Sige, ingat ka pa uwi. Kita-kits na lang tayo sa boarding house. O ingat ka rin. Papadudot ilang taon pa ang pinalipas ko bago ako tuluyang nagpasyang i-level up ang estado ko sa buhay. Naisip ko noon na oras na rin siguro para palawakin ko pa ang experience ko. Sinubukan ko pong mag-apply sa call center. Kasabay nito ay naghanap din ako ng maraming trabaho sa ibang bansa bilang Plan B. Sa tulong ng kakilala ay nakapag-apply naman ako bilang salesman sa Saudi Arabia. Wala po akong pinagsabihan ng plano ko, Papadudot, habang nilalakad ko ang mga requirements ko para sa pag-abroad ko. Maliban na lamang kay JB na ang tanging alam lang noon ay naghahanap ako ng trabaho sa call center. Gusto ko kasi na sure na ang pag-alis ko bago ako magpaalam sa boss ko at sa mga katrabaho ko. Kaso nga lang, Papadudot, kung kailan malapit nang makumpleto ang mga papeles ko ay bigla naman akong nagkaroon ng problema.
Hindi ako nakapasa sa medical examination dahil nalaman kong meron pala akong pulmonary tuberculosis. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi na po natuloy ang paglipad ko sa Saudi. Nang mga panahong yun ay halos abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Pero bigla na lang po itong gumuho ng walang pasabi. Oh, anong meron? Bakit parang bagsak naman ang mukha mo dyan? May nangyari ba? Wala. Pagod lang ako sa trabaho. Anong wala? Hindi ganyan ang itsura ng pagod. Yang mukha mo ngayon, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Malalim lang ang iniisip ko ngayon. Gaano ba kalalim? Baka sakali may maitulong ako. Hindi kasi ako nakapasa sa medical ko, pre. Para sa call center? Bakit daw? May sakit ka ba? Medical para sa pagpunta ko sana sa Saudi. Ha? Mag-a-abroad ka? Ba't di mo sinasabi sa akin? Sasabihin ko naman sa'yo kapag nakumpleto ko na yung requirements ko, kaso nga, bagsak ako sa medical. Alam ba to ni boss? Hindi niya alam to, hindi ko sinabi. Wala talaga akong pinagsabihan. Mabuti na nga yun kasi hindi naman na pala talaga ako matutuloy. Plano mo palang mag-abroad? Akala ko sa call center ka lang lilipat. Nung una nag-apply ako sa call center. Nakuha nga ako dun eh. Kaso naisip ko, sayang din naman yung pinag-aralan ko sa TESDA kung hindi ko gagamitin. Kaya ayun, sinubukan ko mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Natanggap naman ako. Minalas nga lang sa medical. Sayang naman. Pero at least may call center kang babagsakan, di ba? Hindi na rin ako tutuloy dun. O bakit naman? Baka hindi rin ako matanggap kapag nalaman nilang may sakit ako. Teka, ano bang sakit mo? Basta, wag mo na lang alamin. Nakamamatay ba yan? Nagpapagamot na ako, wag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Hindi naman siguro yan cancer, no? Hindi oh. Yahan mo na yan. Tiyak ako marami pang darating na opportunity para sa'yo. Siguro nga paraan na rin to ni Lord para sabihin sa akin na kumalma muna ako. Sobra yata ako nagmamadali eh. Naging gahaman na tuloy ang labas ko. Hindi mo rin naman masisisi ang sarili mo. Siyempre, ako rin naman kung alam kong kaya ko pang iangat ang buhay ko, gagawin ko na agad-agad. Oo nga, nandun na tayo pero may tinatawag din tayong timing eh. Baka may ibang plano lang talaga siguro para sa akin si Lord kaya ganun yung nangyari. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit ka nagmamadaling umalis sa factory? Maganda naman ang buhay mo dun eh. Kaya nga naisip ko na manatili na lang muna dun. Kailangan ko muna sigurong tumigil at i-absorb ang mga blessing na meron ako ngayon. Sa sobrang focus ko sa future ko, hindi ko na nakikita yung mga bagay na kailangan kong ipagpasalamat. Ay totoo yan. Nakaka-addict din naman kasi minsan ng tagumpay. Kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo na. Kaya tuloy marami sa atin na pumapalpak sa buhay kasi bira lang sila ng bira. Minsan kailangan din natin makontento pansamantala. Pinag-iisipan ko nga kung pagbibigyan ba ako ni boss na magpahinga muna sa trabaho habang nagpapagaling ako. Subukan mo magpaalam sa kanya. Mukha namang seryoso ang kalagayan mo. Kahit tayo mo sabihin sa akin kung ano yung sakit mo. Isa pa, maganda naman ang track record mo. Never kang absent, never kang late. Puro OT ka nga kahit walang bayad. Mabait naman yun. Sigurado akong pagbibigyan ka. Tsaka may rason ka naman. Tingin mo? Oo. Alam mo pre, pagsubok lang yan. Kung totoo yung sinasabi mo na hindi naman life-threatening yung sakit mo, malalampasan mo rin yan. Basta tandaan mo lang na nandito lang akong tropa mo kapag kailangan mo ng tulong. Salamat pre. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Papa Dudut, hindi rin po ako noon natuloy sa call center na ina-applyan ko dahil sa takot na baka hindi rin ako makapasa sa medical. Nanatili na lamang ako sa factory na pinagtatrabahuhan ko pero inilihim ko rin sa kanila ang sakit ko habang ako'y patuloy na nagpapagamot. Siguro nga po ay naging masyadong matayog ang pangarap na gusto kong maabot kaagad. Tama nga ang sabi ni JB na kapag mabilis kang umakyat ay mabilis ka ring bababa. Kaya naman minabuti kong dahan-dahan na lamang muna ang pag-abot sa mga pangarap ko. Sa awa ng Diyos ay nagamot din naman po ang sakit ko, Papa Dudut, pero pagkatapos nito ay pinili kong magstay na muna sa trabahong nagbigay sa akin ng opportunity. Kailangan ko ring bumawi sa kanila dahil kung hindi sa kanila ay hindi ko
mababago ang buhay ko. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin po akong nagtatrabaho sa factory at habang buhay kong tatanawin na isang utang na loob ang mga bagay na naitulong nila sa buhay ko. Papa Dudut, alam kong malayo pa po ang lalakbayin ko tungo sa pagkamit ng mga pangarap ko pero naniniwala ako na sa tulong ng sipag at tiyaga ay makukuha ko rin ang buhay na gusto ko para sa pamilya ko. Magpatuloy lamang po tayo sa pagharap ng mga hamong dumarating sa atin dahil alam kong hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Hanggang dito na lamang po ang aking storya, Papa Dudut. Maraming salamat. Ang inyong forever kapuso, Jason. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamahalagang bagay ang natutunan mo sa iyong pagkakamali? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat ng mga nakikinig ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Girly, 27 years old. Mula pagkabata ay madalas akong pagtawanan at mabuli dahil sa pisikal kong kaanyuan. Taba, lechon, dambuhala. Ilan lamang yan sa mga tawag nila sa akin, Papa Dudut. Dahil doon ay lumaki akong mababa ang self-esteem at awang-awa sa sarili ko. Hindi masayang maging ako lalo na't lumaki ako sa isang broken family. May iba nang kinakasama si Papa at iniwan ang lahat ng responsibilidad kay Mama. Mabuti na lamang at madiskarte sa buhay ang nanay ko at napagsasabay niya ang pagiging cook at pagiging isang teacher, Papa Dudut. Tumatanggap siya ng mga palutong ulam o kaya ay desserts mula sa mga kaibigan niya at sa mga kakilala namin. Hanggang sa sumikat ang mga masasarap na luto ng nanay ko at dumami pa ang mga customers niya. Nang mangyari yon ay tuluyan na nga niyang binitawan ang propesyon niya para pagtuunan ng munti niyang negosyo. Catering services ang naging negosyo ng nanay ko at dahil doon ay nakaraos kami at kahit papaano ay nagkaroon ng maayos at maginhawang buhay. Pero dahil nga sa napakasarap magluto ni Mama ay yon ang sinisisi ko sa mabilis kong pagtaba. Papa Dudut, ilang beses ko nang sinubukang magpapayat pero parang wala namang nangyayari. Palagi akong nabibigo noon kaya madali akong sumuko. Sanay na ako sa panlalait ng mga tao pero isang insulto ang dinamdam ko ng sobra. At mula yon sa isang gwapong estranghero sa airport nang minsang madelay ang flight ko pauwi ng Maynila galing sa Davao. Wala pa kasi noon yung eroplanong sasakyan ko kaya pumili ako ng isang sulok para magpahinga. Antok na kasi ako noon at kailangan ko nang matulog. Wala na ako naging pakialam pa sa mga tao sa paligid ko ng sandaling yon. Sumalampak ako sa sahig at sinandal ko ang ulo ko sa backpack na dala ko para magsilbing unan. Napakasarap ng tulog ko noon kaya nagkaroon ako ng isang magandang panaginip. Magandang lugar daw ang pinuntahan ko at may isang gwapong lalaki na nakasakay sa kabayo. Tinawag ko raw siyang Knight in Shining Armor, Papa Dudut. Excuse me, miss. Bakit? Miss, hindi ka dapat natutulog dito. Ha? Nasa airport ka, wala ka sa kwarto mo. Wait, nananaginip pa ba ako? Ikaw ba yung knight in shining armor ko? Knight in what? Miss, isa lang naman akong concerned citizen na nag-aalala sa mga janitor na maglilinis sa area na to. Sorry. May nagawa ba akong mali? Alam mo, para kang ewan.
Natulog ka dyan tapos magmamaang-maang ka pa na parang wala kang nagawang mali? Ano bang problema? Bakit ka ba nakikialam kung gusto kong matulog dito? Alam mo bang nakaharang ka sa daan? Sorry pero ang lawak pa ng space oh. Kayo talagang matataba, masyadong makasarili. Sa lapad mo na yan, di mo naisip na nakaharang ka sa daanan ng mga tao? Gusto ko lang naman po magpahinga, kuya. Pero sorry po ang laki naman ata ng issue mo sa aming matataba. Wala akong issue sa mga matataba, pero sa'yo, malaki. Ikaw na nga yung nakakaabala, ikaw pa yung magsusungit. Nananahimik kasi ako dito tapos bigla ka na lang i-epal dyan. Hindi naman talaga ako nakaharang eh. Bida-bida ka lang talaga. Alam mo, kung di ka lang ganyan kalaki, baka kanina pa kita binuhat at itinapon sa basurahan. Para ka kasing basura dyan sa pwesto mo, pakalat-kalat. Sana, alam mo rin na ang sama ng ugali mo. Kalalaki mong tao nang aaway ka ng babae. Matuto ka naman magpakatao at rumispeto ng di nakabase sa laki ng tao. Grabe ka. Miss, ginising din kita kasi ang lakas mong humilik. Sa totoo lang, nakakaistorbo ka sa mga tulad ko na gusto rin sanang magpahinga. Hindi naman ako umiinig Ayaw mo pa maniwala ang lakas-lakas nga. Kung narinig mo lang sana sarili mo, para kang barko. Ang lakas mo mang asareno. Akala mo naman kinagwapo mo yan. Hindi porke maganda ang katawan mo, entitled ka namang insulto ng ibang tao na nanihimik at wala namang ginagawang masama sa'yo. Totoo naman lahat ng sinasabi ko. Di rin ako makapaniwala na kaya mong matulog sa ganito kaingay na paligid. Pero next time, kung ayaw mong sitain ka, pumili ka ng lugar na wala kang maiistorbong tao. Makapagsalita ka naman dyan? Ikaw ba may-ari nitong airport? Hindi. Wala naman akong sinabing ganun Bakit kung makapagsalita ka parang nabili mo na tong airport? Sana nag-apply ka na lang ng security guard dito para sa susunod na manita ka, hindi naaangal yung mga tulad ko na gusto lang naman magpahinga. Gets mo? Pwede naman yun kung di ka lang malakas humilik. Talaga? Hayaan mo po may knight in shining armor. Sa susunod magdadala ako ng earplugs para di ko na maistorbo yung kapayapaan mo. Ako na rin maglalagay sa mga tenga mo para naman di nakakahiya. Ba't di mo kaya unahing pasakan yung bibig mo? Hindi ka nga pala knight in shining, Eme. Isa kang kampo ng kadiliman, napakasungit mo. Huwag ka mag-alala, paalis na rin naman ako, no? Mabuti naman. At least hindi na ako magtitiis sa hilik ng isang dragon. Sobra ka na, ha? Bakit, pikon ka na? Che, kampo ni Satanas, body shamer, walang modo. Hindi ko makakalimutan ang insultong yon, Papa Dudut. Masyado kong nasaktan sa pamamahiya ng lalaking yon. Day ko pang nakipag-break kahit na hindi ko naman talaga alam yung pakiramdam na ma-broken hearted dahil no boyfriend since birth ang status ko. Pagdating ko ng Maynila, isang tao agad ang pinagsumbungan ko, walang iba kundi si Mama. Sa kanya ako lagi naglalabas ng sama ng loob at palagi naman niyang pinapagaan ang loob ko tuwing nabubuli ako. Nagpasalamat na lamang ako noon na hindi man ako binayaan ng magandang katawan, ay meron naman akong isang nanay na handa akong samahan at suportahan sa lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay. Kaya naman bilang ganti, ako naman ang palaging nag-aasikaso sa kanya kapag wala akong ganap sa trabaho. Lalo na kapag naka-vacation leave ako. Palagi kong inilalaan ang oras ko para sa kanya. Naging bonding na rin namin ang pagluluto at marami-rami na rin akong natutunang putahe mula sa kanya, kasama na ang paborito niya, Papa Dudut. Ma, gusto mo ba ng mainit na sinigang ngayon? Oo naman. Alam mo namang paborito kong sinigang anak. Kumusta ka naman? Ay, okay lang ma. Naging successful naman yung charity events namin sa Davao. Perfect na nga sana, kundi lang dun sa lalaking walang modo sa airport. Ikaw, kumusta ka nang wala ako? Okay lang. Anak, may tanong ako pero wag ka sana maiinis ha. Kailan mo balak mag-asawa? Ba't mo naman natanong yan? Nakakagulat ka naman. Kasi naman anak, maganda ka, maputi, matalino. At maganda na rin ang takbo ng negosyo natin.
Gusto ko lang naman makita ka masaya at magkaroon ng sariling pamilya. Ma, masyado pang maaga para isipin yung future ko. 27 pa lang po ako. Ay, mabuti pa, tikman mo na lang tong niluluto ko. Anak, seryoso ako. Ma, gets ko naman yung point mo, pero pwede bang iba na lang pag-usapan natin? Sige na, tikman mo na po to kung pasado sa'yo. Ang sarap! Buti naman mo sa akin yung husay sa pagluluto. Ang swerte ko talaga sa'yo, anak. Ma, ang OA mo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin lahat ng papuri niyan. Ano ka ba? Deserve mo kaya yon. Thank you, Ma. Totoo naman yung sinasabi ko, anak. Marami kang magagandang katangian na dapat mong ipagmalaki. Ewan ko nga po, pero parang hindi ko naman maramdaman yun. Lahat kasi ng nakikita kong babae parang mas maganda, mas matalino, mas sexy. Ang hilig mo kasing ikumpara ang sarili mo sa iba. Matuto ka rin sanang tanggapin at mahalin ng sarili mo para maging masaya ka. Real talk lang po yun, Ma. Oo na. Anak, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano po yun? Eto, anak. Ano to, Ma? Flyer yan galing sa isang fitness gym. Basahin mo, baka magustuhan mo yung promo nila. Seryoso, Ma? Alam mo namang di natatabla ng kahit anong gym equipment tong tabako. Subukan mo lang ulit. Okay lang ako, Ma. Anak, para din naman to sa kalusugan mo. Tsaka, hindi naman sa panlalait, pero mas maganda kang tingnan kung fit ka. Aray, sakit nun ah. Hindi yun panlalait ah. Ang ibig kong sabihin, mas magiging healthy ka at tataas ang confidence mo kapag pumayat ka. Iniisip ko lang yung ikabubuti mo. Sa tingin niyo po, kaya ko to? Anak, marami kami na pag-usapan ng bantay doon tungkol sa mga workout routine na bagay sa'yo. Kailangan ko po ba talaga yun, Ma? Kailangan mo yon, anak. Hindi dahil sa nakakahiya yung maging mataba, kundi para sa ikabubuti ng kalusugan mo. Tsaka maliban sa maganda yung fitness program na yon, puro gwapo at macho yung mga instructor. Mag-e-enjoy ka, promise! Iba ka talaga, Ma. Sige po, akin na tong flyer na to. Susubukan ko, baka sakaling tumalab at pumayat ako kahit konti. Ay, hanggang ngayon kasi, nanggigigil pa rin ako dun sa lalaking nanlait sa akin. Kalimutan mo na yon. Focus ka na lang sa bago mong goal. Magtiwala ka sa akin, anak. Sure ako na pasasalamatan mo rin ako sa huli. Salamat, Ma. The best ka talaga. Matapos ang pag-uusap namin ni Mama ay napag-isip-isip ko na oras na nga siguro para sa totoong pagbabago. Ayaw ko na rin kasing maulit yung nangyari sa airport na napahiya ko dahil sa katabaan ko. Masakit ang mga sinabi ng lalaking yon pero gano'n naman talaga kapag totoo, mas masakit. Dahil doon ay nagkaroon ako ng determinasyon na baguhin ang sarili ko. Gusto kong maging maganda, maging malakas, mas maging matalino at sexy. Naniniwala kasi ako na kapag meron ako ng mga yon, lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Hindi ko na rin mararanasang magdamdam at maawa sa sarili ko. At kapag fit na ako ay baka sakaling magkaroon na rin ako ng boyfriend. Binasa ko yung flyer at nakita kong maganda naman ang promo na inaalok ng gym na yon, Papa Dudut. Ibinusa ko ang flyer ng nakangiti habang naglalaro sa isip ko ang mga plano ko. Yun na rin ang huling pagkakataon na pinag-usapan namin ni Mama ang tungkol sa estranghero sa airport. Mula kasi nang umuwi ako ay wala nang ibang laman ang isipan ko kundi ang lalaking yon. Nakakainis man at hindi ko rin naman maitatanggi na gwapo rin ang isang yon at mukhang maganda rin ang pangangatawan. Ang kaso napakasungit naman niya. Napabuntong hininga na lamang tuloy ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpasya akong bisitahin ang fitness gym na nirekomenda ni Mama. Malapit lamang yon sa bahay, walking distance lamang. Nang pumasok ako sa gym ay napansin ko kaagad yung kalinisan doon na una ko laging tinitignan sa mga pinupuntahan ko.
Nagustuhan ko yung makukulay nilang pader na naghahatid ng positive vibe para sa mga tulad ko. At nagpadagdag ng determinasyon na magpatuloy sa fitness journey ko, Papa Dudut. Kahit malayo ay napansin ko ang maiilaw na fitness equipment na nag-aabang sa akin. Sinalubong naman ako ng mga maalalahanin at magigiliw na staff sa gym. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng excitement at pag-asang hatid sa akin ng fitness gym na yon, Papa Dudut. Sa harap pa lamang ng receptionist ay naramdaman ko na ang init ng pagtanggap at motivation na nagbigay ng inspirasyon sa akin para magpatuloy. Tuwang-tuwa sila sa akin dahil nagpakita ako ng interes sa mga fitness class at serbisyo nila. Naipaliwanag naman nila sa akin ng maayos ang mga kailangan ko na malaman. Sa paglilibot namin sa gym ay hindi ko maiwasang mapatingin sa mga lalaking nagpapaganda rin ang katawan doon. Bukod sa busog ang mga mata, sa mga nakikita ko noon ay napangiti na lamang ako nang maalala yung sinabi ng nanay ko, Papa Dudut. Pero biglang nagbago ang atmosphere ng gym nang mapansin kong may mangilan-ngilan nang nakatingin sa akin. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko yung mga tinatawanan ang malaki kong katawan. Kaya para makaiwas sa anumang gulo ay lumabas na lamang ako at naghintay sa isang bench na nasa harapan ng reception area. Pero hindi ko akalain na doon ko rin makikita ang taong hindi ko na pinangarap pang makita, Papa Dudut. Hello, natatandaan mo pa ba ako? Malamang. Kasi ikaw lang naman yung lalaking umistorbo sa akin sa airport. Yup, small world, di ba? Pero miss, gusto ko sanang humingi ng pasensya sa nangyari nung araw na yon. Sige na nga, hayaan mo na lang yun. By the way, ako nga pala si Alfie. Nandito ka ba para mag-inquire ng membership sa amin? Malamang. Since kilala mo na ako na mag-a-assist sa'yo rito. Anong membership yung gusto mo? Gusto ko sana yung pang beginners lang muna. Ano ba yung inclusions nun? Well, yung beginners package namin, may kasamang free orientation, access sa gym facilities, at sa group fitness classes. Magkano naman yung membership fee at ilang buwan yung covered ng promo? 2,500 per month, good for 3 months. May kasama na rin yung libreng personal trainer. Oh, maganda rin naman pala. Pero, sino naman yung magiging fitness coach ko? Kung gusto mo, ako na lang. Sige, ikaw na lang. Pero kung sakaling ikaw nga yung magiging coach ko, anong magiging plano mo para sa akin? Cardio, strength, training at diet plan. Okay ba yun sa'yo? Sige, susubukan ko yon. Salamat. Sana makamit natin yung goal na para sa'yo. Tingnan mo nga naman, parang kailan lang magkaaway pa tayo sa airport tapos ngayon, magiging workout buddy na kita. Pasensya na talaga sa nangyari ah. Alam mo bang yan din yung dahilan kung bakit ako nandito sa gym nyo? Talaga? Oo, gusto kong pumayat kasi ayaw ko na rin napapahiya ako dahil sa katabaan ko. Kung ganun, nakatadhana pala talaga na ako yung maging knight in shining armor mo. Siguro nga. Nga pala, hindi ko pa nasasabi yung pangalan ko. Ako si Girlie. Girlie, nice name ha. Para maging member ka dito, kailangan mong i-fill out tong form tapos maglabas ka ng valid ID mo for registration. Sige, gagawin ko agad yan. Good! Salamat ulit ah! At sa pag-alis ko sa lugar na yon, Papa Dudut, ay baon ko ang mga ngiti ni Alfie. Hindi ko rin maitago yung saya sa gaan ng pag-uusap naming dalawa. Hindi tulad nung unang beses kaming nagkita sa airport, biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon at nakaramdam ako ng kilig na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko inaasahan na magiging ganon ako kasaya sa kabila ng mga naranasan kong pambubuli sa akin. Lumipas pa ang mga maraming araw at unti-unting nabuo ang pagkakaibigan naming dalawa na nagdulot sa akin ng espesyal at kakaibang pakiramdam.
At yon ang naging dahilan para magpatuloy ako gaano man kahirap ang pinagdadaanan ko sa gym. Mas naging porsigido ako sa mga inilalatag na program ni Alfie. Gusto kong pumayat, gusto kong gumanda para mapansin niya ako. Gusto ko si Alfie at nakuha niya ang tiwala ko sa pamamagitan ng pagiging maalaga at pagpapakita ng tunay na malasakit. Para sa fitness journey ko, nakatulong din siya para matutunan ko yung tamang pag-aalaga ko sa sarili. Tuwang-tuwa naman si Mama sa unti-unti kong pagbabago. Yung mga damit na dati kong isinusuot ay lumuluwang na ng konti. Natawa na nga lang ako noon sa nanay ko dahil mas excited pa siya kesa sa akin. Namili na kaagad siya ng mga sexy na damit, mga kolorete at kung ano-ano pa. Napakasaya ako nang mapansin ang mga katrabaho ko at kapwa volunteer sa isang charity institution ng unti-unti kong pagbabago. Noon ko lang kasi naranasan ang mapuri ng ibang tao dahil sa katawan ko kaya naman mas lalo akong na-motivate na magpapayat. Mahigit 1 taon din ang binuno ko bago na-achieve ang goal ko na pumayat. Sa bilis nga ng paglipas sa mga araw ay parang 1 buwan ko lang yung ginawa. Okay na ako noon, isa na lang yung kulang para masabi ko na perfect na talaga ang pangyayari sa buhay ko, Papa Dudut. Saan kaya masarap kumain dito? Try ko kaya sa... Aray ko naman! Miss, sorry. Hindi ko sinasadyang mabunggo ka. Nagmamadali kasi. Girly? Uy, Alfie! Ikaw pala! Ay, Mol, may pinapabili lang si Mama na gagamitin sa catering business. gusto mong kumain? Sakto! Kanina pa ako nag-iisip kung saan ako kakain eh. Sagot mo na ba? Oo naman. Ako nag-aya eh. Tsaka may alam akong magandang kainan dito. Masasarap yung mga pagkain nila. Mga lutong bahay na may twist. Talaga? Nakaka-excite naman. Sige, tara na. Ano palang gusto mong kainin mamaya? Try natin mag-cheat day ngayon. Magpuro carbs at sweets tayo. Sige ba? Babawi na lang ulit ako sa workout. Teka, ano ba yung mga nasa menu na kakainin natin? I mean, yung mga na-try mo na. May only rice doon, tapos crispy kare-kare, chop suey, crispy pata, bento cake, fruit salad. Basta marami. Tapos o-orderin mo lahat yon? Oo, nagpapa-impress ako eh. Sa ganda ba naman ang kasama kong kakain ngayon eh, susulitin ko na. Ikaw talaga. Baka mamaya maniwala na ako. Nagbablush na nga ako. Kinikilig ka na ba? Level 1 pa lang yung gagawin ko ha. Pero seryoso, girly. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ka lang sumeksi. Lalo ka pang gumanda. Oo naman. Kaya nga sobrang laki ng pasasalamat ko sa'yo, Alfie. Hindi ko inaakalang magiging ganito kaganda yung magiging resulta ng pagsisikap natin. Wala yun. Yun naman kasi talaga trabaho ko at masaya ako na naging fitness coach mo ako. Ikaw yung dahilan kung bakit. Masaya ako na marinig sa'yo yan. Basta, huwag kang titigil sa ginagawa mo. Huwag ka na magpapabaya. Pero sakaling kailanganin mo ulit tulong ko, magsabi ka lang. Salamat, Alfie. Nga pala, after natin kumain mamaya, gusto mo bang manood ng movie? Maganda raw yung rom-com na showing ngayon eh. Ako pa talaga tinanong mo ha. Siyempre gusto ko yun. Excuse me, may tumatawag sa akin. Pwede bang dito ka muna? Sure, walang problema. Thanks. Sino kaya yung tumawag sa kanya? Mukhang importante ah. Lumayo pa talaga sa akin eh. Girly, pasensya ka na ha. Kailangan ko na kasing umuwi. May emergency lang sa bahay. Pasensya na talaga. Okay lang, pero kailangan mong bumawi sa susunod ah. Oo naman. Sige, mauna na ako. Papa Dudut, hindi ko maiwasang titigan si Alfie habang naglalakad papalayo. Para kasi yung isang eksena mula sa isang panaginip.
Naisip ko rin noon kung may patutunguhan nga ba yung pagiging magkaibigan naming dalawa. Alam ko naman na walang tiyak na sagot para doon pero tuwing sumasagi sa isipan ko kung paano maging sweet at maalaga sa akin si Alfie, alam kong hindi kami magtatapos bilang magkaibigan at fitness coach lang. Sa totoo lang, Papa Dudut, simula nung pumayat ako ay marami nang nagbago sa takbo ng buhay ko. Unang-una ay hindi ko na nararanasan na laitin dahil sa itsura ko. Hindi naman sa nagyayabang pero marami na rin nanligaw sa akin pero hindi ko pa talaga yon priority noon. Sa pagkakataong yun ay masasabi ko nang tumaas talaga ang self-esteem ko. Hindi na ako takot sa tao at nagagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Kaya naman mas lalo akong nagpursige at patuloy na naging disiplinado lalo na sa pagkain dahil ayoko nang bumalik pa sa pagiging mataba. Pero sa lahat ng pagbabagong dumating sa buhay ko ay isa lang ang hindi ko mabura-bura. At yon ay ang nararamdaman ko para kay Alfie. Siya lang ang gusto ko at siya rin ang unang lalaki, Papa Dudut, na masasabi kong nagpatibok ng puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang gabi ay ginawa ko ang isang bagay na pinakamahirap para sa isang babaeng may lihim na pagtingin sa isang lalaki. Tinawagan ko noon si Alfie at sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. Hindi naman ako nabigo at hindi rin ako napahiya dahil gusto niya rin naman ako, Papa Dudut. Doon na nga nagsimula ang espesyal na pagtitinginan naming dalawa. Simula ng araw na yon ay naging madalas pa ang paglabas namin ni Alfie at masasabi ko naman na compatible kami sa isa't isa at nagkakasundo rin sa mga bagay-bagay. Wala na akong mahihiling pa noon, Papa Dudut, at masaya ako sa naging takbo ng relasyon namin. At sa 2 buwan na naging kami ay naibigay ko na sa kanya ang lahat. Pero sa mga sumunod pang araw, natagpuan ko ang sarili kong nag-iisip na parang meron talagang itinatago sa akin si Alfie. Kadalasan kasi bigla na lamang siyang nawawala pagkatapos sagutin ang tawag sa cellphone niya. Nagkaroon ako ng alinlangan sa pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Madalas na rin siyang magdahilan at palaging umiiwas kapag nagtatanong ako tungkol sa pamilya niya. Nabanggit ko kasi na gusto ko na ring makilala ang mga magulang niya bago ko siya ipakilala kay mama. Oo lamang siya ng oo, pero wala namang nangyayari. Umabot yon sa punto na naging madalang na ang pagkikita namin dahil palagi na rin siyang maraming dahilan tuwing inaaya ko siyang lumabas. Pero hindi nga nagtagal ay may nalaman ako tungkol sa kanya, Papa Dudut. Excuse me? Ikaw ba si Girlie? Oo, ako nga. May kailangan ka ba? Ako si Claudine. Baka lang kasi di mo alam, ako yung legal na asawa ng boyfriend mo. Uulitin ko, ako yung asawa ni Alfie. Si Alfie? Sorry pero hindi ko naman siya boyfriend. Magkaibigan lang kami. Huwag ka na nga mag-deny, Girlie. Alam ko na yung totoo at inamin na rin sa akin ni Alfie ang lahat. Nakita ko nga yung palitan nyo ng sweet messages eh. Ano, itatanggi mo pa rin? Ma'am, baka pwede po tayo mag-usap ng maayos. Claudine, ano bang ginagawa mo? Huwag naman dito, please. Hindi ba siya aware na may asawa ka na, ha Alfie? Please, huwag tayo mag-iskandalo rito. O bakit? Wala ba akong karapatang magwala dito sa pugan nyo? Ma'am, magkaibigan lang talaga kami ni Alfie. Huwag mo kong lokohin, Girlie. Alam ko lahat ang pinag-uusapan nyo. Magkarelasyon kayo ng asawa ko. I'm sorry, hindi ko alam na may asawa na siya. Napakalandi mo! Mga agaw ka pa? Talan mo bang manira ng pamilya? Hindi ako nanira ng pamilya, kaya wag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi ako masamang tao. Hindi ko nga alam na may asawa na siya eh. At ikaw naman, napakasinungaling mo. Masaya ka ba na pinagmukha mo akong tanga, ha? I'm sorry, girlie.
Hindi ko naman alam na mangyayari to. Tigilan nyo na nga yung drama nyong dalawa. Hinihintay ko lang talaga tong pagkakataon na to para makilala kang babae ka. Para makita ko yung kabet ng asawa ko. Di nga ako kabet! Sinabi ko nang hindi ko alam na may asawa nga siya, di ba? Biktima lang din ako ng panloloko ng asawa mo. So ngayon ikaw yung feeling victim. Malandi ka. Kasalanan mo lahat to. Tigilan mo nga ako! Aalis na ako rito! Mag-usap kayo ng asawa mo at isaksak mo siya sa baga mo! Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tayo tapos. Ano pa bang gusto mo? Gusto kong pagbayaran mo yung ginawa mong pang-aagaw sa asawa ko. Bakit mo ko sinampal? Claudine, tama na yan. Please lang. Hindi pa ako tapos. Sa kanya mo talaga ako pinagpalit? Kala mo naman kung sino kang perpekto ah. Kaya ka ba nagngingit-ngit kasi alam mong masaya na sa iba yung asawa mo? Tama nga ako. Wala ka rin pinagkaiba sa mga naging kabit ng asawa ko. Mahal ako ni Alfie. Hindi totoo yan, girlie. Mahal ko yung asawa ko. Han, please, mag-usap tayo. Hayaan na natin siya. Wala tayong kailangan pag-usapan. Niloko mo na naman ako. Nabigla lang ako. Nabigla? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko intensyon na saktan ka. May mga problema lang sa pagsasama natin na hindi ko na talaga kayang dalhin, kaya natukso ako sa iba. Ano? Natukso ka lang? Ang kapal na mukha mo, Alfie! Please, girlie. Hayaan mo muna kaming mag-usap ng asawa ko. Sa mga ginawa mo, hindi sapat yung pag-uusap lang. Pero sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pag-usapan natin kung ano yung mas makabubuti para sa pamilya natin. At ikaw namang malandi ka, layuan mo na ang asawa ko. Kita mo na yung ginawa mo, Alfie! Minahal kita, pero itong isusukli mo? At yung magaling mong asawa, sa tingin mo ba, maniniwala pa siya sa drama mo? Alam mo sa sarili mo na minahal mo rin ako. Tumigil ka na! Hindi kita mahal! Natukso lang ako! Ano? Masakit bang marinig yung katotohanan mula sa asawa ko? Ganyan talaga napapala ng mga kabet. Alam mo, kung totoong sapat ka sa kanya, hindi na maghahanap ng iba yung asawa mo. Pwes hindi rin sapat na maganda ka lang at sexy para mang-agaw ng asawa. Hindi ako perpekto pero hindi ko ginagawang kawawa yung sarili ko para lang mapansin at mahalin ako ng taong gusto ko. Yon ang pinagkaiba natin. Hindi ako yung tipo ng tao na papatol sa ganitong klase ng gulo. Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon ko kaya kung ano-ano yung nasabi ko. Huling pagkakataon mo na to. Iwasan mo na siya. Naiintindihan ko. Wala naman talaga akong intensyon na manira ng pamilya eh. Naniwala lang ako na minahal ako ni Alfie. Pasensya ka na rin sa mga nasabi ko. Hindi ko gustong insultuhin ka pero kung ikaw din naman ang nasa katayuan ko, siguradong ganun din gagawin mo. Sana makita mo rin yung totoong kahulugan ng pagmamahal. At ikaw namang magaling na lalaki, mag-uusap tayo sa bahay mamaya. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa nang malaman ko ang katotohanan yon, Papa Dudut. Wala ko nagawa noon kundi ang sundan na lamang sila ng tingin habang papalabas ng gym. Wala rin akong natanggap na paliwanag kay Alfie kung bakit niya yon ginawa sa akin. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, minahal ko siya ng sobra at siya rin ang una kong naging boyfriend. Sobrang sakit. Gusto kong umiyak at maglupasay sa tindi ng emosyon na gusto kong kumawala pero pinagtitinginan ako noon ng mga tao sa paligid. Alam ko na hindi sila magsasalita pero may masasabi sila sa akin. Siguradong hinuhusgahan nila ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko ginusto ang maging isang kabit. Biktima lang din ako ng panluloko at yun nga ang gusto kong ipagsigawan sa kanila. Pero pinili ko na lamang na umalis doon ng tahimik lamang. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik doon o pupunta sa kahit na saang gym pa dahil alam ko na babalik lang ng babalik ang lahat ng sakit na nararamdaman ko noon. Nagmukmuk ako sa bahay, kumain ng kumain at pagkatapos naman ay humihilata. Namugtong ang aking mga mata sa kakaiyak para akong nawala ng ganang mabuhay. Ganon ko hinarap ang problema ko, Papa Dudut, pero buti na lamang at hindi ako sinukuan ni Mama.
May sasabihin po ako sa inyo tungkol kay Alfie. Ano yon? Alam mong mahal na mahal ko siya, di ba ma? Oo, bakit? May asawa na po siya. Ginawa niya akong kabit. Ano? Tarantado yun ah! Galit na galit pa naman ako sa kabit ni Papa tapos magiging ganun din naman pala ako. Anak, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa babaeng yun. Hindi kayo magkatulad. Pareho kami, ma. Homewrecker, malandi. Tumigil ka nga. Kilala kita kasi anak kita. Hindi ka ganon. Hindi ko na po alam, ma. Alam ko namang hindi mo sinadya na makasakit ang ibang tao. Isa pa, nasaktan ka rin kasi yung taong ginusto mo at minahal mo, isa pa lang manloloko. Ang sakit, ma. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako para sa'yo. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Hindi mo siya deserve. Malalampasan mo rin to, okay? Opo, ma. Magpapakatatag po ako. Mahirap pero gagawin ko lahat para makalimutan siya. Tama yan, anak. May nagmamahal pa rin naman sa'yo eh. Ako. Salamat, ma. Mahal na mahal din po kita. Anong plano mo ngayon? Hindi ko pa alam, ma. Parang hindi ko pa kaya mag-isip ng maayos sa ngayon eh. Gusto mo bang magbakasyon sa ibang bansa? Kung gusto mo, pwede ka sa Korea o kaya sa Japan. Talaga, ma? Ano to, treat mo? Oo naman, anak. Gusto ko palagi kang masaya. Kaya kahit saan mo pa gusto, hindi mo na kailangan pang isipin yung gastos. Wow, totoo po? Oo nga. O ano, saan mo ba gusto? Gusto ko sa Italy, ma. Aba, magaling ka naman palang pumili, anak. Opo, ma. Excited ako pumunta sa magagandang pasyalan dun. Sigurado mas maganda sa personal yung mga yon, anak. Parang fairy tale po, no? Kaso, wala naman akong Prince Charming. Ma, tumatawag si Alfie. Ano pong gagawin ko? Sasagutin ko ba? Nasa sayo yan. Pero kung kinakailangan mo talaga siya makausap para tuluyan ka na makapag-move on, gawin mo, anak. Sige po, ma. Sasagutin ko to pero hanggang ngayon na lang siya pwedeng tumawag. O sige, anak. Sagutin mo na. Tatahimik na lang muna ako rito. Ito na po, sasagutin ko na. Alfie, anong kailangan mo? Girlie, pwede pa naman natin ituloy yung relasyon natin, di ba? Mag-iingat na lang ako sa susunod. Promise, hindi na ako magpapahuli sa asawa ko. Saan ka naman pumulot ng kapal ng mukha para sabihin sa akin yan, ha? Wag mo na ulit akong tatawagan. Tapos na tayo, Alfie. Please naman mahal talaga kita. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Hindi ako pinalaki ng nanay ko para lang maging kabit ng isang kagaya mo. Tigilan mo na ako. Diyan ka na sa asawa mo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo, kaya kalimutan mo na ako. Hindi tayo para sa isa't isa. Mahalin mo yung asawa mo at maging tapat ka na sa kanya. Huwag mo sirain ang pamilya mo. Mahirap lumaki ng walang ama. Kaya itigil mo na lahat ng kalokohan mo. Please lang, huwag ka nang tatawag pa ulit. Papadudod pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Alfie ay tuluyang ko na rin siyang kinalimutan. Ayoko maging isang kabit at ayoko makasira ng isang pamilya. Mas pinili kong gawin ang tama. Hindi na rin ako nagtanim pa ng galit at pinatawad na lamang siya sa mga nagawa niya. Tinandaan ko yung sinabi ni Mama na ang mabuting puso ay nagdadala ng kahalagahan na hindi kayang pantayan ng pisikal na kaanyuan. Pansamantala lang daw kasi yung panlabas nating kaanyuan at mas tatatak daw sa mga tao kung gaano tayo kabuti at hindi kung gaano tayo kaganda sa paningin nila. Masaya na ako ngayon, Papa Dudut, dahil pagbalik ko mula sa Italy ay nakita ko na magkasama sina Mama at Papa. Grabe ang dalawang yon kung magplano. Talagang pinalayo nila ako para magkaroon sila ng panahon na magkaayos at magkabalikan. Tinanong ko si Mama kung sinadya nila yon pero tawa lang ang isinagot niya sa akin.
Doon ko lang din nalaman na si Papa pala ang nag-shoulder ng lahat ng expenses ko sa bakasyong yon sa Italy. Hindi na rin ako kumontra sa kanila kasi nakita ko kung gaano kasaya si Mama na muling makasama ang tatay ko. Pero syempre hindi po ako nagpatalo sa mga magulang ko dahil may naging sorpresa din ako sa kanila. Habang nagbabakasyon kasi ako noon sa Italy, Papa Dudut, ay nakilala ko si Luigi na agad kong nagustuhan. Sa maikling panahon na yon ay masasabi ko na nagkamabutihan kami, Papa Dudut. Nagpatuloy ang komunikasyon namin hanggang sa makarating na rin siya dito sa Pilipinas. Iba pala talaga ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Papa Dudut, dahil ang karelasyon ko ngayon ay minahal ako ng buong buo. Wala akong kahati at mas lalong tinanggap niya lahat ng kapintasan na meron ako. Wala raw kasing pamantayan ang pag-ibig. Kapag mahal ka talaga. Wala dapat tanong kung bakit ninyo mahal ang isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ko ngayong araw na ito. Taus-pusong pasasalamat naman po para sa Barangay LS na laging #1 sa puso namin. Muli, thank you very much and more power, ang inyong forever kapuso, Girly. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.